Si ASEC Vigor Mendoza II, ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning, Alvin. Opo, marami po nagtataka. Bakit nauna pa yung provincial bus kaysa sa mga jeepney o iba pa pong mode of public transport? Bakit nga po ba inuna yan, sir? Unang na-approve ng DOTR yan. Pangalawa, very unique ang situation ng ating provincial buses, especially papasok ng Holy Week. Marami na nag-advance booking. Ayun, At yun nga dahil yung doon- sabi ko. Tama nga. Yun ang sabi ko, yun ang Oo. iniisip ko eh. Hindi ito yung parang magde-decide lang ako an hour before. Hindi ito Oo. days. Oo, kalakalan ng industriya sa provincial buses. So, kinakabahan yung mga bus na if we are selling at a loss, they'd rather not sell at all, kasi malulugi lang sila. So, buti na lang na-approve kagad yung ating provincial bus fare hike recommendations, kaya dinabas na po natin yan. So, as soon as one is approved, hindi naman kailangan lahat sabay-sabay. As soon as one is approved, ilalabas na po natin kagad yan. Opo. So, ibig sabihin po niyan, yung effectivity ng dagdag para sa mga provincial buses ay ngayon na rin po o kailangan pa yung i-publish? Opo. Na-publish na po yan. Napasok na po yan sa UP Law Center. Na-publish po yan last Friday, if I'm not mistaken. So we went through the process of publication already. So, effective na po siya kailan? Opo. Effective na po yan ngayon. Ngayon na. Ngayong araw lang po nagsimula. Over the weekend po. Over the weekend. Okay. So, ang susunod na hahatulan ng LTFRBI? Ang ilalatag na po natin itong PUJ at saka Metro buses naman. Na magiging effective din immediately? Meron mong portion doon effective immediately. May portion po doon isa yan sa pinag-uusapan nga rin po, Meron mong portion pagkuha nila ng taripa, yung fare guide nila. Yung matrix? Opo. So habang walang matrix, walang dagdag? Yan po ang pinag-uusapan po ngayon. Isa yan sa mga discussion points today. Kasi merong fix, unlike sa provincial, kadalasan dyan, per kilometer succeeding. Opo. Ang dito sa Metrobus at saka jeepney, meron silang base fare, tapos meron silang succeeding, So, ang pinaka-meticuloso rito yung succeeding. Diyan naglalaro yan, iaakit mo ba yung base fare or iaakit mo ba yung succeeding, tapos yung effectivity ng succeeding at saka yung base fare, So, those are the points of discussion na pag-uusapan ngayong araw na to. Pero pwede na pong ideklara na talagang asahan na ng mga pasahero na may dagdag. Ang pag-uusapan na lang bukas opo. kung magkano. Magkano at saka yung effectivity. Kakayanin po kaya? Opo. We are ready po. We have various scenarios na ilalatag. We will explain everything. So, handa ho po kami. Handa ho pa kami ipaliwanag yung aming rekomendasyon, options available for the DOTR Secretary to consider. Hindi, ibig ko pa sabihin, handa na kaya ang mga pasahero. Handa kayo ba? Kasi ba hindi pa po tumaas ang sweldo? Tinaman niyo po, tumaas na po ito. Ang sweldo nila hindi pa nataas. Alam mo, magandang question yan, Alvin. Yan nga ang napakahirap na ibalanse ng LTFRB. But if you look at the history of minimum fares, minimum wages, Opo. ang umakyat po ang minimum wages without fares increasing. For the first time, nauna po yung minimum wage umakyat bago yung transport fares for the last 2 to 3 years. So makikita nyo, there's a 19% increase sa ating wages, minimum wage, dahil hindi umakyat ang transport fares. So, yun ang ating naging parang ceiling, 19%. So we try as much as we can to work around that 19% increase in minimum wage para masabayan lang ng transport fares ang pag-akyat ng minimum wage. Opo. But you're right, hindi lang naman transport fares ang pinag-uusapan dito, There are other expenses sa expense basket ng isang pamilyang Pilipino. So, yun ang makaka-epekto talaga. Pati pagkain, Ang- Asek. Oo, at transport fares kasi isang portion lang 'yan eh. Hindi Opo. naman
Hindi man lang yun ang pinakamalaking portion sa expense pie ng isang Filipino family. Eh, may kuryente pa. Tataas din yun. Alvin, Ang daming para tataas ka bang pa. wala tayong lusot Wala dito tayong sa lusot, ASEC. pagtaas sa presyo ng crudo. Yung may lusot lang At daw saka, yung ASEC Vigor Mendoza eh. May budget eh. ang hirap kasi dito, it went up so fast Yeah, and so high, ang taas ng pag-akyat. tama yun. Yun ang kakahirapan dito. Tapos hindi pa natin alam hanggang saan ito magiging ganyan. So that creates some difficulties, no? Pero ASEC, paano yun? Ang dalawang magkasunod na big time oil price hindi pa po na-factor in po dyan sa decision ninyo. Ang ibig sabihin, they still deserve more than what you've given them? On what are you going to give them in the next few days? Hindi natin makonsider lahat kasi it's a running number. No? Remember, itong mga petitions na final ho sa amin, these were petitions filed as early as 2023. Correct. Hindi pa ho nabigyan ng decision yan. So now we are putting a period to this as early as December. Transport groups are already entitled to a fair adjustment. Hindi lang natuloy noong Disyembre, no? So ito, medyo in-adjust natin ng konti kasi we have to factor in the current situation. But you're right, no? Kung patuloy ng pag-akyat ng presyo ng crudo, there might be other petitions to be filed. Pero we'll cross the bridge when we get there. Kaya nga ng piston, ang sinasabi nila, mag-aahid sila ng petitions for fair increase today, no? So we will pag-aaralan pa natin yan, hihiringan pa natin yan. No? There may be, iba na yung consideration, baka iba na yung factors or reasons behind the petition. No? So, iba naman yon. Tama. Ngayon, just as a review, ASEC, para lang mapaghandaan ng ating mga kababayan, ano-ano nga po ang may pending na parang most likely ay may taas pasahe din? So bukas yung jeep, ang i-anunsyo ba bukas, jeep at bus o jeep lang muna? Depende sa ma-approve, no? Kung ang guidance sabi ko, pag na-approve yung isa, pwede na namin ilabas. Hindi na kailangang hintayin lahat, no? Ang naka-pending po namin that we will defend yung adjustments would be jeepney, metro buses, P2P, yung ating airport taxi, at ano ba? TNVS. TNVS, that's correct. Ayun. That's it. That last one's TNVS. Opo. Yung itong mga motor taxi, yung mga angkas, wala yan kasi pilot sila. So hindi sila pwede pang magtaas, ano? Pwede naman sila magtaas. In fact, may nag-file po sa amin ng isang grupo ng motorcycle taxi, pero hihiringan pa natin yon. So hindi sila kasali dito sa Ura-Urada Actionan? Opo, ang tatlong hindi kasama kasi kaka-file lang po nila last week are the motorcycle taxi, yung UV Express, at saka yung regular taxi. Ayun. Ngayon, pag naging 100 piso ang diesel this week, ASEC, mukhang may chance talagang maging 100 piso kahit yung pinaka-ordinaryong diesel. Oo, kung 24 itataas this week, nasa 70 plus eh. O nasa, sige, pagpalagay mo, tama, 70 plus. Di aabot nga po ng 100 piso ang kada litro ng diesel. Paano yan? Kaya nga, ang approach, if you will see, Alvin, ang approach ng gobyerno is all of government approach. No? There can be no single solution to the problem. Kaya nga, ang DOTR, kinakusap rin ang Toll Regulatory Board para ibaba ang presyo ng toll, no? Para makatulong sa ating mga truckers, yung ating mga provincial buses rin, at mga jeep at saka UV Express na dumadaan sa tollways po natin. Kinakausap rin natin yung mga tawag sa TNVS, yung kanilang mga TNCs, no? Kung pwede, ibaba naman nila yung commission po nila. So gano'n, no, marami ho tayong mga interventions, DSWD, yung kanilang AX program, no, na ipagbibigay ng tulong sa ating mga transport workers. So ang DICT rin dito sa mga delivery riders. So I don't see any, di ho pwede isang solusyon lang dahil sa laki ng pagtaas ng presyo ng crudo, hindi mo puro pwede pamasahe lang ang iakyat natin. So lahat ng gobyerno po sa utos ka ng presidente humahanap ng paraan para ibaba ang gastusin ng ating mga pampublikong sasakyan.
Sige. Maraming salamat, ASEC, ha. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pag-accommodate sa aming tawag. Thank you po. Salamat po, Alvin. Thank you. Mabuhay ang Land Transportation Franchising